Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkukwento ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Opo mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga pinakamatinding pamamaraan o kaya pinakamatinding pagpapayo sa mga Muslim, ang pagkukwento. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay puno po ng pagkukwento. Kaya yan ang isa sa mga natin mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tao na laging nagkukwento, mahaba man o kaya tinatawag na maiksi, ay hindi nagpabaya ang propeta Muhammad SAW sa pagkukwento. Kaya mga kapatid, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, nahnu naqussu alayka al-qasasa bima awhayna ilayk hadal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid. Sabi niya, kami ang magkukwento sa iyo ng pinakamainam na mga kwento sa anumang aming ipinahayag sa iyo sa Quran na ito, bagamat ikaw ay talagang kasali sa mga nalilingat. Kaya ito, ang Quran na ito mga kapatid, ibinaba kay Prophet Muhammad SAW, na siya mismo ang gumamit ng Quran na iyan. Siya mismo ang nagkwento mga kapatid. Kasi ang Quran, puno po yan ng mga kwento. Kwento kung saan nakakuha tayo ng leksyon mga kapatid. Ng leksyon na yun, yun ang sa atin, nagpapatibay ng lakas. Nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya mahal po tayo ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya marami siyang naikwento sa atin para makakuha po tayo ng aral. Allahu Akbar. Yun palang hangad ng propeta. Para makakuha po tayo ng mga aralin sa reliyong Islam. Kaya po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, may mga tinatawag na wala siyang nababanggit ng mga pangalan, mga tao, o kaya mga umayan, o minsan mga lugar, o panahon sa pagkukwento. Kasi nga, ang lang doon, ang layunin doon mga kapatid, walang iba kundi ang pagbibigay ng pakinabang o kaya pagbigay ng mga leksyon o mga aralin. Yun pala ang pagkukwento. Hindi na binabanggit ang mga detalyadong mga pangyayari o mga kikilanlan ng mga ibang tao. Kaya ganon ang estilo kasi ng kwento sa Quran minsan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siya nabanggit sa Quran mga kapatid. Sabi niya, laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, sadyang nasa kanilang mga kwento noon
ang aral para sa mga taong may unawa. Hindi naging kwento na gawa-gawa, ngunit pagpapatotoo sa kung anong meron sa kanya at pagpapaliwanag sa lahat ng bagay at patnubay at habag para sa mga taong naniniwala. Kaya ang leksyon, mga kapatid, sa pagkukwento, yun ang dapat nating kunin. Kaya ang ating mahal na propeta salam, halos nagganda ng kanyang mga ikinikwento, mga kapatid. Aralin talaga para sa kanyang mga kasamahan, sa mga sahaba, iba-iba ang kanyang pagkukwento, mga kapatid. Na madali siyang maunawaan kasi gumagamit siya ng mga kwento o kaya mga kataga na madaling ang pangahulugan. At ang mga kitab, ang mga kwento na ito, nandoon lahat sa hadith natin, mga kapatid, na kaya nating basahin ulit. Allahu Akbar. Kaya ang mga kwento ng propeta ay katotohanan. Kung isa po, mga hakikiya. Hindi po gawa-gawa. Iba kasi tingnan nyo, gawa-gawa ng mga kwento. Nagiging pag-ano sila, katulad sa mga Greek mythology. Subhanallah, may mga kwento. May mga tao doon na sila raw mga Diyos, may mga anak pa ng Diyos, abagkag naging isang pamilya, tapos nagkapamilya pa ulit, subhanallah. Ang malating propeta salam, ang kanyang mga kwento, mga kapatid, ay katotohanan. Ibig sabihin, kayang tanggapin ng ating kaisipan. Allahu Akbar. Katulad sa isang kwento dito, si Pausan nagkwento siya na inulat sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagdasal ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Fajr. At pagkatapos humarap sa tao at saka nagsabi, habang hinahatid ng isang lalaki ang baka na merong sumalakay doon, at saka siya'y sumakay. Tingnan nyo, merong tao, kwento niya, may tao, tapos sumakay sa kanyang baka. Ang ginawa niya, hinampas niya pa ang baka. Subhanallah, hinampas ang baka. Kaya nagsalita ang baka. Na talagang hindi kami nilikha para rito. Subhanallah, tingnan. Kaya, sabi ng baka pa, tanging nilikha kami para sa pagbubungkal. Kaya sinabi ng mga tao, nagtaka mga tao talaga, mga kapatid, yung kwento dito, kaluwalhatian kay Allah, subhanallah. Nagsasalita ka lang baka? Yun ang mga sabi ng mga sahaba. Kaya sinabi niya, mga kapatid, sinabi niya, kahit naniwala talaga ako roon, at sina Abu Bakar at si Omar. Ang kwento na ito, kinikwento ni Abu Hurairah, kaya siya naniniwala ngayon. Pati si Abu Bakar, si Omar, naniniwala baka nagsasalita. At meron pa siyang kwento, at meron ding lalaki na nag-aalaga ng mga tupa nang sumalakay ang isang lobo at saka itinakas ang isang tupa mula doon. Kaya inabol niya ito hanggang sa tila ililigtas niya ito mula doon. Sinabi ng lobo, iniligtas mo ito sa akin. Kahit sino pa ang magtatanggol sa kanya sa araw ng mabangis na hayop, sa araw na wala itong pastol, kundi ako. Kaya sinabi ng mga tao, luwalhatiin si Allah. Nagsasalita pala ang lobo. Kaya naniwala, sabi niya, kaya naniwala ako, at sina Abu Bakar at si Omar, kaya bagamat hindi naman sila roon, nandoon, isinalaysay ni Bukhari. Tingnan yung hadith na ito, mga kapatid, nagkukwento propeta, kahit kataka-taka to, itutulong sa akin, kataka-taka to, baka nagsasalita, ang lobo nagsasalita, siyempre sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang imposible. Pero dito sa hadith, mga kapatid, ang leksyon dito ni Prophet Salam, may mga bagay kung saan pati mga kasamahan ng propeta nagdududa sa kanya, pero si Abu Bakar at si Omar hindi talaga nagdududa. Yun ang dito, isa sa mga leksyon natin kapag ang propeta pala nagsasalita, mga kapatid, wag kang magduda. Dapat paniwalaan mo talaga. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid, kasi yun ang propeta, nagsasalita ng mga katotohanan yan.
Hindi siya nagkukwento ng mga fairy tale. Ha? Kaya kahit mga kahit sa hadith mga kapatid, dapat fully o kaya totally meron talaga tayong full na paniniwala. Kung ang hadith sahih, katulad dito sa Bukhari yun. 100% talaga. Na-check ni Bukhari, ni-check niya pati mga narrators, mga tagapagsalaysay, pati ang salaysay, tinitignan niya ni Bukhari, ni Imam Bukhari. Kaya ang hadith ay sahih. Kaya dapat paniwalaan natin mga kapatid. At hindi posible yan, may mga scientist na nga eh. Kaya tinitignan nila mga hayop, mga tunog, na nila, na-document nila, na ganitong tunog, itong ibig sabihin, subhanallah. Hindi natin naunawaan. Pero, na-document nila kasi pinag-aralan talaga nila, ni-observe nila, at ano pang mga bagay kung saan nakakatulong sa kanilang pag-aaral. Kaya ang alhamdulillah sa ating mga Muslim, dapat talaga paniwalaan natin. Kasi mga kwento ng propeta ay walang kapantay ito sa pagpapahayag mga kapatid. Sa makatuwid ito'y naaayon sa kalikasan ng tao. Na layunin na baguhin ang ating mga sarili. Kaya may mga kwento dito na nagpapakita ng tamang asal o paghahalimbawa mga kapatid sa pagkukwento ng mahal nating Propeta Salam. Kaya katulad sa kwento rin mga kapatid ng Propeta Salam, sabi niya, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karasat namlatun nabiyan minal anbiya fa'amara bi qaryatin namli fa'uhrikat fa'awhallahu ilaihi anna karasatka namla ahrakta ummatan minal umami tusabbih. Sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Salam, nakagat ang isa sa mga propeta, kaya inutos niya para sa isang nasyon ng mga langgam upang ipasunog ito. Kaya ipinahayag sa kanya ng Allah hinggil sa langgam na kumagat sa iyo na iyong ipinasunog, na ay isang nasyon mula sa nasyon na lumulawalhati. Subhanallah. Isang nasyon din sila mga kapatid. Yan ang kwento ng Propeta Salam. Tignan nyo. Sa kwento na hinangon niya sa mga nauna rin. Mayroong pinatay isang nasyon. Tignan nyo, nasyon pinatay niya. Kaya sa mga Muslim mga kapatid, ang langgam, hindi natin yan pinapatay. Maliban na lang kung namimirwisyon na talaga. Kaya itong mga kwento na ito naayon talaga sa ating paniniwala mga kapatid, na ibig sabihin may mga mga mananamba rin bukod sa tao. Hindi lahat tao nananamba kay Allah o kaya nagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ding ibang mga nasyon, katulad ng nasyon ng mga langgam. Tingnan nyo, may mga, kung sa English pa, mga kingdom to translate nila kingdom ng gorilla, kingdom ng mga ants, o ano pa dyan. At lahat talaga nagkakaroon ng kingdom kasi nag-ipon-ipon sila, may mga function sila, lahat mga kapatid, may mga function ang mga ibang mga hayop. Kaya ito isa sa mga mga kapatid, isa sa mga binibigyan ng leksyon ng Propeta Salam sa pagkukwento dito. Totoo ang mga nauna. Kasi kukwento mo mga nauna. Magkano mga nangyari sa kanila, ang mga saksi sa kanila, o ano pang mga bagay na dapat nating malaman. Kaya ang ating fitra mga kapatid sa Islam, ang ating kalikasan ay angkop o kaya tanggap ang mga pagkukwento ng mahal nating Propeta Muhammad Salam. Kaya at isa sa mga mga layunin ng Propeta sa pagkukwento mga kapatid, pagkukwento para takutin ang mga tao. Kasi ang pagkukwento nagbibigay babala o kaya nagbibigay ng mga aralin para layuan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga pinakabibigyan natin ng halaga ito mga kapatid, katulad sa
kwento dito, an Hanil Hasani haddathana Jundub bin Abdullah fi hadal masjid wa ma nasina mundu haddathana wa ma nakhsha ay yakuna Jundub kadaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raka'a damu hatta mat qala Allah ta'ala badarani abdi bi nafsihi faharamtu alaihi al-jannah. Sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu kapatid, ayon kay Hasan na sinabi sa amin ni Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu sa masjid na ito, na hindi namin nalimutan noong sinabi niya sa amin, at hindi kami nangangamba na baka nagsisinungaling si Jundub tungkol sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mga sahaba, syempre hindi yan nagsisinungaling. Hindi siya nangangamba kasi alam nila sahabi yun eh. Ibig sabihin, kasama ng propeta. Hindi yun sila nagsisinungaling. Sinabi na Prophet sallam, noon sa mga nauna sa inyo, may isang lalaking nagkasugat, kaya't nawalan siya ng pasensya, at saka kumuha ng kutsilyo at naglaslas ng kamay. Kaya dumanak ang dugo hanggang na siya'y namatay. Ang Allah, ang katastaasan ay nagsabi, ang aking alipin ay nagmadali kaysa sa akin sa kanyang sarili. Kaya ipinagbawal ko sa kanya ang paraiso. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, itong pagkukwento na Propeta sallallahu mga kapatid, kahit ano pa ito hadith Qudsi pa nga ito kasi si Allah nagsasabi dito. Kaya ang kwento dito mga kapatid, yun ang gusto ng Propeta sallallahu na ipaabot sa atin ang takot. Dapat huwag tayong magpatiwakal. Bawal na bawal yun sa Islam. Kasi parang inuunahan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ginawa mo yan, ipagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang paraiso. Kasi nga, bakit nangunguna ka? Katulad sa tao dito sa kwento dito mga kapatid, naglaslas siya ng kanyang kamay, auzubillah. Kaya kung anong problema natin mga kapatid, huwag kang sana magpadala sa problema. Dapat humingi ka pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng saklolo. Humingi ka ng kapatawaran. Ya Allah, bigyan mo ako ng ginhawa, wag mo akong iluklok dito sa aking problema, kasi sobrang bigat o ano pa dyan mga kapatid. Kaya itong kwento na ito mga kapatid, ito isa sa mga pinakamagandang kasi yung Prophet sallallahu itong ginagamit niya. Lagi siyang nagkukwento ng mga nauna. At meron example din si paminsan nagkwento, isa sa mga kwento niya rin mga kapatid, ang Jundub anna Rasulullah sallam haddathana anna rajulan qal wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qal man dalladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amalak. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Jundub radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, tunay na mayroong nagsabing lalaki na sumpa man kay Allah, hindi patatawarin ng Allah para sa taong iyon. Subhanallah. Nanumpa pa kay Allah, hindi yan papatawarin ng Allah. Sabi niya, sinabi ng makapangyarihang Allah, sino kaya ang yaong nanunumpa sa akin na hindi ko raw patatawarin si ganito? Sadyang pinatawad ko na para sa taong iyon at aking burahin ang iyong gawa. Isinalaysay ni Muslim. Subhanallah. Kaya totoo lang sa pagkukwento dito ng Propeta sallam ay babala pala to. Kaya kung tayo mga kapatid, kapag tayo nagkukwento minsan, hindi puro saya lang ikukwento natin o kaya puro encouragement lang lahat. Dapat magkwento rin tayo ng mga babala. Dapat magkwento ka rin mga bagay kung saan matatakot siya sa Diyos.
Kasi kung wala tayong takot, tignan nyo sa ating kabansa natin na wala lang takot, magtakaw sila left and right. Harapan ng mga humaharap pa talaga sa tao, harap-harapan pa, na hindi sila nahihiya. Garapal na kanila pagnanakaw. Kaya sa ating mga kapatid, huwag magkwento tayo yun. Dapat natin yan, ipaabot natin ang takot sa Diyos. Katulad sa ginagawa ng Propeta Salam, kasi manumpa ka kay Allah na hindi na siya patawar. Subhanallah. Bakit ka ganyan? Parang parang ikaw ng Diyos eh. Natuto ka lang ng kakaunti, tapos ipinagyayabang mo na at kinukuha mo ng karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ganun mga kapatid. Kaya sa kwento na ito dito makukuha natin ng leksyon talaga mga kapatid. Ang pagkukwento ay minsan nagbabala sa atin, lalo na sa ating mga Muslim mga kapatid. At ang Propeta Salam nagkukwento siya para sa paghahambing ng mga naunang pamayanan. Nagbibigay siya ng mga example, lalo na sa mga gawain ng mga Banu Israel. Mga Banu Israel, mga angkan ng Israel. Kasi sila mga naunang nasyon. Kaya lagi nating marinig, lagi yan mga Banu Israel. Mga Hudyo man o mga Kristiyano. Kaya mayroong kwento dito si Prophet Salam, napakaganda ng kwento niya mga kapatid. Sana pakinggan nyo. Sinabi ng Propeta Salam na inulat ni Abu Musa, sinabi ng Propeta Salam, ang halimbawa ng mga Muslim at ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay katulad sa isang lalaking umupa ng ilang mga tao upang magtrabaho para sa kanya ng isang gawain hanggang sa gabi. Kaya't nagtrabaho sila sa tanghali hanggang sa tanghali at saka kanilang sinabi, hindi na namin kailangan ang iyong pasahod. Ayaw na nila magtrabaho kung ano pa. Kaya umupa siya ulit ng 2 manggagawa. At saka kanyang sinabi, kumpletuhin ninyo ang natitirang araw at mapasain nyo ang yaong itinalaga ko. Kaya't nagsipagtrabaho hanggang sa nang oras ng dasal sa asar, ay kanilang sinabi, sa iyo na ang aming gawa. Hindi nila tinapos din. Hanggang asar lang, sabi isa. Kaya umupa siya ulit ng ilang mga tao, kaya't nagtrabaho sila sa nalalabing bahagi ng kanilang araw hanggang sa lumubog ang araw. At nakuha ang buong kabayaran ng magkabilang pangkat, isinalaysay ni Bukhari. Kaya ganun pala tayo mga kapatid. Katulad din sa kwento dito si Prophet Salam sa paghahambing niya pala, ang trabaho pala tayo pala ang naggumanap, tayo pala ang nagbuo sa mga kautusan. Kaya sa Islam hindi tinitignan ang una, hindi tinitignan ang gitna, ang tinitignan ang dulo mga kapatid. Dapat sa simula hanggang dulo. Hindi pwede nasa kagitnaan ka na, umbaklas ka na, parang nagtrabaho ka lang tapos iniwan mo na. Hindi ganun ang mga kapatid, ang katuruan sa atin bilang mga Muslim. Kaya iyan ang kagandahan sa pagbibigay ng halimbawa mga kapatid, mga bagay kung saan napakasimple pero lubos nating mauunawaan. Minsan magbibigay tayo ng pangungulugan at hindi makukuha ng mga iba. Kasi gano'n lang iba, hindi nila kaagad maunawaan. Pero sa pagbibigay mo ng pagkukwento, katulad sa kwento dito ng Prophet Salam, sa 3 nasyon lang subhanallah, nagtrabaho sila, ang 2 hindi na tinapos. Pero ang pangatlo, tinapos sila hanggang gabi. Kaya nakuha pa nila ang buong kabayaran na sana kukunin ng nauna at ang pangalawa. Kaya ganun ang nasyon ng Propeta Salam. Kaya sa paghahambing ng Propeta Salam sa pagkukwento dito, Allahu Akbar, lalong nagpapalakas ang ating pananampalataya. Kasi may mga kwento mga kapatid, minsan hindi mo na malilimutan malilimutan mong iba, malilimutan mong iba, pero sa pagkukwento, natili pa rin ang kwento.
Allahu Akbar. Kaya isa sa mga ito rin isa sa mga pagkukwento rin ng Propeta Salam na madali rin unawain mga kapatid. Katulad sa kwento dito na inulat ni Al-Nu'man Ibn Bashir na sinabi ng Propeta Salam, ang halimbawa ng mapaglabag sa mahangganan ng Allah at gumagawa ng kasalanan ay katulad ng isang pangkat ng mga tao na nagbunutan sa barko. Dati kasi mga tao, mga kapatid, kahit sino lang pinapapasok nila sa barko, sa sobrang dami nila, nagkakaroon sila ng bunutan. Allahu Akbar, di katulad ngayon, masyaallah. Dati gano'n ang kanilang tradisyon, gano'n ang kanilang kapamaraanan para makasakay sa barko, para kumita sila. Nagbubunutan sila para makasakay sila doon. Tapos sa kwento dito, kaya ilan sa kanila ay nasa ibabang bahagi at ang iba ay nasa itaas ng barko. At saka, ang nasa ibaba ay kailangan dumaan sa mga nasa itaas upang makakuha ng tubig. Kaya lamang nabagabag sila rito. Kasi disturbo talaga, nagdisturbo sila. Kukuha akyat doon, bababa na naman, nagdisturbo sila. Kaya kumuha ng palakol, subhanatin ninyo, may mga tao pala na mag-iisip, kahit ano-ano na lang gagawin niya. Kaya kumuha siya ng palakol at sinimulang magbubutas sa ilalim ng barko. Kaya kanyang sinabi, kaya nagsidatingan sila at saka nagsabi, anong nangyari sa iyo? Kanyang sinabi, na-disturbo kasi kayo dahil sa akin. Subhanallah, tingnan nyo. Ang iba, nag-iisip siya ng ikakabuti ng lahat. Akala niya tama. Kasi bakit ginawa niyo yun? Pinalakol niyang ibaba sa ilalim ng barko para lumabas yung tubig doon. Kaya sabi dito sa kwento dito, at kailangan ko ng tubig. Kaya kung pinigilan nila ang kanyang kamay, ay kanilang iniligtas siya at maligtas rin ang kanilang sarili. Ngunit kung hinayaan nila, ay ipinahamak lang nila siya at ipinahamak ang kanilang mga sarili. Isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Kaya sa kwento na yun, mga kapatid, Allahu Akbar. Ganun ang da'wa pala. Kung ihambing mo para lubos mo ng manawaan ng tao doon sa barko, siyempre kung pinabayaan nila yun dahil sa kanyang magandang hangarin, magandang hangarin yun para hindi na mag-disturbo sa taas, dito na lang siya kukuha ng tubig. Pero mali. Kasi kung pinabayaan, patay sila lahat, lulubog ang barko. Mapapasukan sila ng tubig. Pero hindi nila ginawa, mga kapatid. Iniligtas nila siya. Yung ganun pala ang pagdalawa din. Iniligtas ng tao at pati ikaw maliligtas. Kung pinabayaan mo, talagang mapapahamak lahat, pati ang barko, mga kapatid. Kaya ganun ang ating kalagayan, mga kapatid. Sana hindi po tayo magpigil sa pagdadawa, pag-anyaya. Kung mahirap magdawa, ibigay, dapat tulungan din. Pagtulungan lang. Para yun, kaya ang kwento na ito, mga kapatid, yun nagpapa-encourage sa atin ito na para lalong maunawaan natin ang tunay na pangyayari, lalo na sa dawa. Nagdadawa tayo, lubos natin maunawaan talaga ano ang dawa. Kaya ang Propeta sa pagkukwento niya, medyo mahaba, medyo maiksi, depende sa kausap niya, mga kapatid. Kung kausap niya bata, siyempre gagawin niyang simple at malinaw ang kanyang salita. Pero kung kausap niya mga matatanda na, lubos na nakakaunawa, siyempre bibigyan niya rin ng may mga malalalim na mga panghulugan. O kaya kung nagsasalita siya sana sa isang pangyayari, nagbibigay siya ng mga kwento rin, mga kapatid, na lalong malubos nating maunawaan. Hanggang sa panahon natin, mga kapatid, kailangan din natin mga kwento. Kaya meron nga isang bilang panghuli na ito, mga kapatid, merong kwento dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ipinadala ang anghel ng kamatayan kay Musa
Sa kanila nawa ang kapayapaan, at sa kanang siya dumating sa kanya, siya ay tinusok ang mata. Kaya bumalik siya sa kanyang Panginoon at saka nagsabi, ipinadala mo ako sa isang alipin na ayaw mo matay. Kaya binalik sa kanya ang kanyang mata at sinabi, bumalik ka, at saka yung sabihin sa kanya na ilapat niya ang kanyang mga kamay sa likod ng baka at mapasakan niya ang lahat ng natakpan ng kanyang kamay roon, dahil ang bawat balahibo ay may 1 taon na gantimpala. Tingnan nyo, merong gano'n ang gantimpala kay Musa kasi ayaw mamatay. Yan niya lang, ilapad yung kamay doon sa likod ng yun ang sa kanya para mabuhay siya. Kung gusto niya mabuhay, ayaw niya mamatay. Kaya sinabi ni Musa, o aking Panginoon, pagkatapos kanyang sinabi, pagkatapos ay kamatayan. Siyempre, mamatay ka eh. Sinabi niya, kung gayon ay ngayon na lang. Ako na lang. Kaya pumiling siya sa Allah na ipapalapit siya sa banal na lupain na ang layo ay hagis ng isang bato. Sinabi ng mensahero SAW, kung naroon lamang ako, ay kalagay ipakita ko sa inyo ang kanyang libingan sa gilid ng kalsada na malapit sa pulang burol na buhangin. Isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, itong kwento ng Propeta Salam, patungkol ito sa kamatayan. Anong sa kamatayan ay malagang mamatay ka talaga. Inshallah, sana meron kayo ng pulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.